Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Curtis Craig, siya ay isang walang awa na gangster na walang humpay na hinahabol ang kanyang kapwa-miyembro ng gang na si Raymond na tumanggi na magbayad para sa mga droga na ibinente ni Curtis. Ang matagal na habulan ay humantong sa pagpapaputok ng baril ng dalawang lalaki, na walang kamalay-malay na nire-record ng isang bata ang kanilang alitan gamit ang isang kamera. Nakalulungkot, isa sa mga ligaw na bala ang tumama sa inosenteng bata, na humantong sa agarang pag-aresto ng mga pulis kina Curtis at Raymond. Samantala, si Michael Mitchell, ang nagdadalamhating ama ng batang napatay sa crossfire, ay nagpupumilit na tanggapin ang mapangwasak na pagkawala ng kanyang anak. Sa sobrang kalungkutan, si Michael ay palaging umiinom ng alak upang makayanin ang sakit ng kanyang damdamin. Sa kanilang interogasyon, kumpiyansa na sinabi ni Curtis at Raymond na hindi sinasadya ang pagkamatay ng bata at ang insidente ay resulta ng kanilang mainit na paghabol. Gayunpaman, nang magsimula na ang paglilitis, lubos na umaasa si Michael na makakuha ng hustisya para sa kanyang anak sa kabila ng kakulangan ng mga saksi sa aktwal na pamamaril. Sa huli, ang pag-asa ni Michael ay naudlot ng pinawalang sala ng hukom sina Curtis at Raymond sa pagpatay dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga gangster ay napatunayang nagkasala lamang sa kanilang mga krimen sa droga, na nag-iiwan kay Michael na tanggapin ang katotohanan na ang hustisya ay maaaring hindi tunay na maibibigay para sa hindi napapanahon na pagkamatay ng kanyang anak. Ilang araw pagkatapos ng paglilitis, patuloy na nakikipagpunyagi si Michael sa kanyang galit at kalungkutan, gumugugol ng hindi mabilang na gabi sa pag-inom at pakikipag-usap sa kanyang asawang si Robin. Gayunpaman, isang gabi ay natuklasan ni Michael ang lokasyon ng bilangguan kung saan nakakulong sina Curtis at Raymond, na pumukaw ng ideya sa kanyang isipan. Dahil sa kanyang galit, nagsimula siyang gumawa ng plano para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Kinabukasan, dinala si Curtis sa kanyang bagong selda kung saan nakilala niya ang kanyang kasama sa selda na si Clever. Mabilis na sinabihan ni Clever si Curtis tungkol sa mapanganib na regulasyon ng kulungan na kontrolado ng isang siga na nagngangalang Eddie, na humihiling ng kompletong pagsusumiti mula sa lahat ng mga bilanggo at regular na taya kung gaano katagal na tatagal ang mga bagong bilanggo sa malupit na kapaligiran. Sa hindi mapagpatawad na kapaligiran sa bilangguan kung saan ang mga bilanggo ay regular na pinapatay upang manalo sa mga taya na inilagay ng ilang partido. Binalaan ni Clever si Curtis na manatiling alerto at iwasang maging susunod na target. Si Clever mismo ang gumaganap bilang bookmaker para sa mga nakamamatay na taya na ito at sinabihan niya si Curtis na mag-ingat dahil madali siyang maging biktima. Samantala, humihingi ng payo si Michael sa kanyang kaibigan na si Armand na kamakailan ay nakalabas sa kulungan. Pinayuhan ni Armand si Michael na tigilan na ang kanyang pagnanais na maghihiganti, na sinasabi sa kanya na hindi ito tunay na magdadala sa kanya sa kapayapaan. Gayunpaman, ang determinasyon ni Michael para sa paghihiganti ay nakaukit na sa kanyang palad at tumanggi siyang bitawan ang kanyang paghahanap para sa hustisya. Binalaan ni Armand si Michael na ang kulungan na balak niyang pasukin ay isang lugar kung saan walang habag at pagpapatawad, at pinayuhan niya si Michael na iwanan ang lahat ng mga ideya ng awa kung umaasa siyang mabuhay. Upang maghanda para sa kanyang misyon, natutunan ni Michael kung paano gumawa ng baril mula sa mga pang-araw-araw na materyales na determinadong gawin ang anumang kinakailangan upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay naisasagawa na ni Michael ang kanyang plano para makapasok sa bilangguan. Sinadya niyang labagin ang mga patakaran sa trapiko at inaatake ang isang pulis na lumapit sa kanya para bigyan siya ng tiket, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na maaresto at ipadala sa parehong bilangguan kung saan nakakulong sina Curtis at Raymond. Sa loob ng bilangguan, binalaan ni Clever si Curtis na siya ay nasa panganib na mapatay at binigyan siya ng isang stock ng mga libro upang protektahan siya mula sa mga saksak. Tinulungan ni Clever si Curtis para manalo sa laban at pinayuhan niya itong patayin si Raymond sa lalong madaling panahon upang matapos ang laban. Ginawa ni Curtis ang payo ni Clever at inatake si Raymond sa shower, na humantong sa isang brutal na away sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, nakapaghanda na si Raymond na may dalang isang matulis na bagay na ginagamit niya para saksakin si Curtis sa tiyan. Sa kabutihang palad, ang salansan ng mga aklat na ibinigay ni Clever ay nagbibigay ng ilang proteksyon at si Curtis ay namamahala upang makaligtas sa pag-atake. Bilang kapalit, sinaksak ni Curtis si Raymond hanggang mamatay.
Ang pagkamatay ni Raymond ay nagdulot ng kaguluhan sa mga gwardya at opisyal ng bilangguan na nagsimulang maghinala na may kakaibang nangyayari. Naglunsad ng investigasyon ng warden at kinakausap nila ang ilang preso ngunit walang gustong makipag-usap. Samantala, si Clever naman ay natutuwa sa kanyang tagumpay na kumita ng kayamanan mula sa laban nina Curtis at Raymond. Binigyan niya si Curtis ng maliit na halaga sa kanyang napanalunan bilang pasasalamat sa pagsunod sa kanyang payo. Sa isang pagbisita ng kanyang asawang si Elise, nakatanggap si Curtis ng ilang mapangwasak na balita. Ang kanyang pera sa droga, na inaasahan niyang matustusan ang kanyang pamilya habang siya ay nasa kulungan, ay ninakaw ng kanyang may bahay. Galit na galit si Curtis at nadama niyang pinagtaksilin siya sa isang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang lihim na imbakan ng pera. Inaasahan niya na ang kanyang oras sa bilangguan ay isang pansamantalang problema lamang, at ang kanyang pamilya ay mabubuhay ng komportable sa pera na kanyang naipon. Ngayon ay nahaharap siya sa realidad na ang kanyang asawa at mga anak ay magpupumilit na mabuhay kung hindi niya mababawi ang perang iyon. Samantala, sa wakas ay nalaman ni Eddie at ng kanyang mga gang na nanloloko si Clever sa kanilang mga taya, kaya kinuha nila ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay at brutal na inatake siya habang siya ay nagtatrabaho. Bilang resulta, si Clever ay naiwan sa silid na may kaunting buhay na lang ang natitira. Samantala, kakapasok lang ni Michael sa kulungan at nakikipag-usap sa prison psychology officer bago niya nakilala ang kanyang cellmate na si Torres Small. Agad na sinabihan ni Torres si Michael sa mapanganib at pabago-bagong sitwasyon sa bilangguan. Si Eddie, na kanina pa nakabantay kay Michael, ay pinakiusapan si Torres na dalhin si Michael para salubungin siya. Naintriga si Eddie sa nakaraan ni Michael, lalo na ang katotohanang sinadya niyang bugbugin ng isang pulis para makulong. Inanyayahan ni Eddie si Michael na sumali sa kanyang gang, ngunit natuklasan din niya na ang pinakalayunin ni Michael ay patayin si Curtis, ang lalaking pumatay sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang paghahangad na maghihiganti, sinabi ni Eddie kay Michael na siya at ang kanyang gang ay mayroon ng plano na pahirapan si Curtis, kaya pinagbawalan nila si Michael na kumilos. Sa huli ay nagpasya si Michael na huwag sumali sa gang ni Eddie, na pinili sa halip na ituloy ang kanyang sariling tatak ng hustisya. Samantala, sa ibang lugar sa bilangguan, binisita ng police inspector na nagngangalang Anthony ang kanyang nasugatang kasamahan, ang opisyal na sinadyang bugbugin ni Michael para makapasok sa bilangguan. Naka-wheelchair na ngayon ang sugatang pulis na si David Till bilang resulta ng mga aksyon ni Michael. Humingi siya ng tulong kay Inspector Anthony sa paghihiganti laban kay Michael. Si Anthony, na may kaunting pagpipilian, ay sumang-ayon na tulungan ang kanyang kasamahan. Samantala, sina Michael at Curtis ay nagkita sa banyo ng bilangguan habang sila ay naliligo. Binalaan ni Michael si Curtis na palagi niyang nakikita ang kanyang paghihiganti hanggang sa huli. Si Curtis na hindi alam ang intensyon ni Michael, ay sinubukang mga tuwiran sa kanya. Inamin niya na hindi niya sinasadyang patayin ang anak ni Michael at nagpahayag ng kanyang panghihinayang sa pagkamatay ng bata. Ngunit si Michael, na natupok ng kanyang pagnanais na maghihiganti, ay nananatiling tahimik at binigyan si Curtis ng nakakatakot na tingin, na nagpapahiwatig ng kanyang intensyon na patayin siya. Sa loob ng medikal na silid, natuklasan ni Clever ang isang tipak ng salamin at hinawakan ito, pinaplano ang kanyang paghihiganti laban kay Eddie para sa pambubugbog na natanggap niya. Habang ginagamot siya, binasag niya ang salamin, pinag-isipan ang susunod niyang gagawin. Samantala, si Curtis ay patuloy na nagudyok ng gulo kay Eddie, na naglakas loob sa kanya sa isang one-on-one na laban. Gayunpaman, tahasan na tinanggihan ni Eddie ang kanyang imbitasyon, tumanggi na makisali sa gayong walang ingat na pag-uugali. Sa kabilang banda, palihim na nakipagkita si Michael kay Armand upang makakuha ng mga bala para sa baril na inihahanda niyang gamitin para sa kanyang paghihiganti. Isinagawa ng dalawa ang kanilang transaksyon sa pamamagitan ng tagong pagpapalitan ng sapatos. Ipinahayag ni Armand ang kanyang pagnanais na gagawin ni Michael ang ganoong plano para sa paghihiganti, ngunit sumagot lamang si Michael ng isang salita, na nagsasabi na buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Makalipas ang ilang araw, idineklara si Clever na gumaling mula sa kanyang mga pinsala at bumalik sa trabaho sa kantin ng bilangguan. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang maghihiganti kay Eddie at siya ay naglagay ng mga flakes ng glass powder sa kanyang inumin. Matapos inumin ng kontaminadong tubig, agad na naramdaman ni Eddie ang matinding sakit sa kanyang lalamunan at nagsimulang umubo ng dugo.
Nasaksihan ng iba pang mga bilanggo ang kanyang paghihirap at ginamit ito bilang pagkakataon upang magdulot ng kaguluhan sa bilangguan. Sa sumunod na kaguluhan, naglaban sina Michael at Curtis para patayin ang isa't isa, ngunit nagawa ng mga gwardya na buwagin ang laban at ilagay ang dalawang lalaki sa solitary confinement. Habang nakahiwalay, si Curtis ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng kanyang asawa at anak na babae at nadama niyang nagkasala siya dahil sa pag-iwan sa kanila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang kaligtasan ay nasa panganib din, dahil si Michael ay nagnanais na patayin siya sa sandaling siya ay palayain mula sa solitary confinement. Sa istasyon ng pulisya, pinag-uusapan ng mga inspektor na sina Anthony at David ang kanilang plano na ilagay ang isang binayaran na kriminal sa bilangguan na may layuning ipapatay niya si Michael. Umaasa si David na ang kriminal na ito ay makapaghiganti kay Michael dahil sa ginawa niya na pagbugbog sa isang police officer. Binigyan pa niya ng kutsilyo ang kriminal para gamitin sa pagpatay kay Michael. Samantala, sa bilangguan, pinalaya sina Curtis at Michael mula sa solitary confinement at binisita ng kanilang mga asawa. Humingi ng paumanhin si Curtis sa kanyang asawang si Elise dahil hindi niya magawa ang kanyang mga tungkulin bilang ama habang nasa kulungan. Sinabihan siya ni Elise na huwag mag-alala at siniguro na hihintayin nila siya kahit gaano pa katagal. Nagpahayag din siya ng kanyang kalungkutan sa balita ng pagkamatay ni Eddie at iba pang mga preso sa bilangguan. Gayunpaman, may ibang agenda ang asawa ni Michael. Bumisita siya sa bilangguan na may balak na hiwalayan si Michael. May nakilala siyang iba na mas pinapahalagahan siya kaysa kay Michael at handa na siyang mag-move on sa kanilang kasal. Nang lumalim na ang gabi, hindi na napigilan ni Curtis ang pakiramdam na may mangyayari. Narinig niya ang mga chismis na si Michael ay nagpaplanong patayin siya sa gabing iyon, at alam niyang kailangan niyang maging handa sa anumang bagay. Kaya't nang sumulpat sa kanyang selda ang isang warden na nasuhulan ni Michael, si Curtis ay nasa gilid na. Kumuha siya ng kutsilyo kung sakaling may mangyayari at sinundan ang warden sa likod ng kwarto kung saan naghihintay sa kanya si Michael. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang mag-away, ang kanilang mga taon ng pagsasanay at karanasan ay maliwanag sa bawat kilos na kanilang ginawa. Sa kabila ng pagkalumpo ni Michael, naipagtanggol pa rin niya ang kanyang sarili laban kay Curtis na isang makaranasang manlalaban. Ngunit sa pagpapatuloy ng laban, naging malinaw na si Michael ay sadyang walang lakas para makipagsabayan kay Curtis. Nang makakita ng pagkakataon na tapusin ang buhay ni Michael, itinaas ni Curtis ang kanyang kutsilyo na handang patayin si Michael. Pero sa pagkakataong iyon, biglang nagbago ang kanyang isip. Napagtanto niya na kung papatayin niya si Michael, magkakaroon lamang ito ng higit na karahasan at paghihiganti. Matapos magpasya si Curtis na huwag patayin si Michael at sa halip ay dalhin siya pabalik sa kanyang selda, hinarang sila ng mga tauhan ni Inspector Anthony na nakatanggap ng mga utos mula kay David na patayin si Michael gamit ang kutsilyo na ibinigay niya sa kriminal. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Curtis na protektahan si Michael, siya ay sinaksak at namatay sa kanyang mga bisig. Nalungkot si Curtis at nadama niyang siya ang responsable sa pagkamatay ni Michael kahit na sinubukan niyang iligtas siya. Pagkaraan ng 3 taon, nakalaya si Curtis mula sa bilangguan at muling nakasama ang kanyang asawa at anak. Nagpunta sila sa sementeryo kung saan doon inilibing si Michael, at naisip ni Curtis kung paano siya binago sa paghihiganti ni Michael. Napagtanto niya ang kahalagahan ng matapat na pamumuhay at pagpapatawad sa iba kahit sa mahirap na mga kalagayan. Nagtapos ang pelikula sa paghahanap ni Curtis ng pagsasara at pagbago sa kanyang buhay, nadala ang alaala ni Michael. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.